Hello. Oh, may konting filter na tayo kasi may nag-message. Ayoko ng mga ganong message. Anyway guys, may nakikita na ba kayo? Sino yan? Oh, sino yan? Puro mga ganyan lumalabas sa feed ko, no? Sa feed. Anyway guys, ito kasi na ano ako dito na iintriga. Nakabalik to, no? Dapat pa naka-mirror to, no? Pero ang sabi dito, bato daw nag-aamok at naghahanap ng gulo. Panoorin nga natin. Ano to? Sino kayo? Oh, eto, mga minamahal. Si Mima mo. Go. Nag-aamok. Naghahamon. Itong si Bato de la Rosa. Dito nga po kay Arturo Las Cañas na maglabas daw po ng ebidensya na si Vice President Sara daw po yung tokhang queen. Alam niyo, dapat ibalik namin yung tanong ninyo sa inyo eh. Diba? Kasi kayo, gusto ninyo ebidensya. Ganun na rin naman kami. Sige nga, maglabas nga kayo ng ebidensya na si PBBM ay humihit-hit. Na si President Bongbong Marcos ay isang adik. Sige nga, maglabas nga kayo ng ebidensya. Hindi eh. Okay, wait lang, Mima. Oo, kasi 'di ba, ang daming mga lumalabas na may pulburon issue na nagaano daw si PBBM. Pero wala silang lalabas na hindi AI generated o gawa-gawa lamang. Pero ito, guys, kasi napakalaking gulo kung sakali lang naman, na totoong palang tokhang queen daw ang lola mo. Si Bise. Okay, go. Ay, mga minamahal hindi yung pulburon issue yung legit na ebidensya, yung merong informant hindi yung galing lamang sa isang salitang parang jukeboxer na mahilig gumawa ng kwento depende sa presyo. Diba? Oh, edi ngayon parehas tuloy silang naakusahan sa droga. Si PBBM inaakusahan ninyong adik, bangag. Ito namang si Sara Duterte, talagang legit. Di ba na may involvement sa droga according dito nga po kay Arturo Las Cañas na dating miyembro ng Davao Death Squad ninyo. Oh, meaning nilaglag na. Hello? Nilaglag, B. So, ibig sabihin, kung nilaglag siya, may possibility na ilaglag din talaga silang mga DDS, yung may mga sikreto. Kasi hindi yun, di ba hindi niya napapansin, halos ang dami-dami ng mga napapabalita sa Davao, mga bagsakan ng droga. Legit yan, balitang-balita. Sa mga DDS dyan, manood kayo ng legit na balita. Baka sabihin nyo na naman, nababayaran nyo. GMA yun, guys. GMA News. Ano pa yung UNTV, ANC, mga international news, tapos mga pahayagan, di ba? Aray ko. Kasi dun sa mga yung SME9 network, hindi yung pinapalabas. Hindi siya pinapalabas. As never siyang nami-mention na merong mga bagsakan ng droga sa Davao, which is legit talaga. Kaya nga siguro yung nalalaman ng mga former or siguro ngayon active pa rin ng mga DDS na meron ng nagiging hint, kumbaga, yung government na ba't sunod-sunod yung pagtuklas. Kasi di ba nung presidente si Duterte, si former president Rodrigo Duterte, parang ban yung ganong klaseng balita basta tungkol sa Davao. And na parang na-internalize nyo siya. It's like, syempre, para maging mabango yung lugar mo at lagi kang mahi-hail as parang best city, dapat walang mga ganong balita, di ba? Pero ngayon, since hindi naman na siya yung president, at hindi din naman ganun ka-powerful ang mga anak niya doon, syempre, walang limit yung media natin. And thank you so much sa mga nagbibigay ng mga gandang balita, di ba? Sign natin Go. Go, Mima. Yan, mga minamahal. Ano yan? Sabi dyan, bilis Bato kay Las Cañas versus Sara. Bilang tokhang queen, maglabas ng ebidensya. Ay, naghamon ng ebidensya. Kayo ba? Naglabas ba kayo ng ebidensya?
Hinamon ni Senator Ronald De La Rosa si self-confessed former Davao Death Squad hitman Arturo Las Cañas na maglatag ng ebidensya sa paratang nito laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, wag na natin sobrang pahabain yung video kasi napapagod ako maghawak. So ganito na lang, yung Arturo Las Cañas, guys, former DDS member siya. So since parang siya yung nagbigay ng idea sa government na si Sara Duterte daw po ang ating Vice President ay Tokhang Queen. 'Di ba? In short, and para sa mas madaling intindihin, may kinalaman siya sa mga sa extrajudicial killings. Kung magigalit na naman mga DDS na ito. Sabi fake news na naman. Guys, manood kasi kayo ng balita. Manood nga kayo ng balita. Wag puro maharlika, wag puro yung mga pro lang sa inyo. Kasi yung mga balita naman dito, gaya ng GMA, may mga binabalita naman sila na about sa halimbawa sa Bicam Orga report, diba? Na yung mga about sa PhilHealth, fair sila. So, huwag nyo isipin na pag binabalita na yung mga against sa mga pinapanindigan nyo, ay fake news na. Napaka-unfair nyo pag ganun. Diba? Diyos ko. Sige na, Mima. Huwag muna tayo magpahaba ng video ngayon. Mga hanggang 7 minutes lang tayo. Hindi. Dapat 8 minutes. So, bigyan po pa kita ng mga 30 seconds. Bilang reyna ng Tokhang ang anti-drug operation noong nakaraang administrasyon. Sa pahayag, sinabi ni De La Rosa na kung talagang may matibay na ebidensya si Las Cañas, dapat magsampa siya ng kaso sa korte. Paano magsasampa ng kaso sa korte? Gusto niyong ipapatay. Paano magsasampa ng kaso itong si Las Cañas noon? Ang nakaupo si former President Duterte. Ano yung magiging protection nito? Ng Las Cañas? Yes, at malamang yung mga ebidensya noon maaaring covered na. So nagawa na nila ng mga paraan para matakpan, at kung sakaling scrutinize, mahihirapan tayo mag-discover. So yan yung power ni President Duterte. At totoo lang, hindi naman natin maitatanggi. Kaya nga nagkaroon ng Duterte Doctrine. Duterte Doctrine. Basahin nyo yan, guys. So, when it comes to leadership, kung naging rightful lang talagang lolo mo, no? Magandang ganda sana. Kung hindi, kaso wala namang flawless na president. It's just parang naging covering lang yung niya. Ang tawag doon, naging covering lang yung yung parang maging good yung image. May mga na-highlight lang ng mga bagay-bagay. Kaya nung mga naano siya sa mga magagandang pahayagan, 'di ba? Siya yung parang naging cover noon na parang most influential president, parang ganoon. Kasi nga may mga dirty works at the back. O, 'di ba? Okay, yan na muna, guys. Basta ito yung pinanood natin. Manonood pa tayo. Wait lang.